Pag-uusapan natin ngayon ang posibleng pagkabuhay ni Pokel bilang isang Chimera Ant pagkatapos patayin ni Neferpitou. Si Pokel, isang hunter na may kakayahang gumamit ng Nen, ay isa sa mga biktima ng mga Chimera Ants, partikular na si Neferpitou. Sa anime at manga na Hunter x Hunter, nakita natin ang malupit na kapalaran ni Pokel matapos siyang huliin at patayin ni Neferpitou. Gayunpaman, may teorya na nagsasabing posibleng buhayin muli si Pokel bilang isang Chimera Ant. Paano maaaring mangyari ang pagkabuhay ni Pokel? Una, ang absorption at integration ng Chimera Ants. Ang Chimera Ants ay kilala sa kanilang kakayahang mag-absorb ng DNA ng kanilang kinakain at gamitin ito upang mapalakas ang kanilang mga susunod na henerasyon. Ang huliin ni Neferpitou si Pokel, hindi lang basta-basta siya pinatay. Ginamit ni Neferpitou ang kanyang Nen ability upang mang-interrogate at kinuha ang impormasyon tungkol sa Nen. Posible na pagkatapos patayin si Pokel, ang kanyang katawan at Nen ay na-absorb ng mga Chimera Ants. Ang absorption process na ito ay maaaring magbigay daan upang ang kanyang kakayahan, alaala at pati na rin ang bahagi ng kanyang personalidad ay ma-integrate sa susunod na henerasyon ng mga Chimera Ants. Pangalawa, ang reincarnation ng kaluluwa. Sa Hunter x Hunter, ang konsepto ng kaluluwa at muling pagkabuhay ay hindi ganap na imposible. Maaaring isaalang-alang na ang kaluluwa ni Pokel ay natrap o nakapture ng kakayahan ni Neferpitou. Pag-absorb ng Chimera Ant sa kanyang katawan, maaaring maganap ang isang uri ng reincarnation kung saan ang kanyang kaluluwa ay muling nagkakaroon ng physical na anyo sa bagong katauhan ng isang Chimera Ant. Tatlo, ang paglipat ng Nen abilities. Ang Chimera Ants ay hindi lamang kumakain ng laman ng kanilang biktima, kundi pati na rin ang kanilang kakayahan sa Nen. Dahil dito, posible na ang Nen abilities ni Pokel ay may pasa sa isang bagong Chimera Ant. Ang Chimera Ant na ito ay maaaring magkaroon ng bahagi ng kamalayan at alaala ni Pokel na nagdudulot ng pagsilang ng isang bagong nilalang na may katangian ni Pokel. Pang-apat, ang ebolusyon ng Chimera Ants. Ang Chimera Ants ay kilala sa kanilang mabilis na ebolusyon at adaptation. Kung ang isang Chimera Ant ay nagmana ng mga katangian ni Pokel, ang naturang ant ay maaaring magkaroon ng enhanced intelligence at strategical thinking na katulad ng kay Pokel. Ang ebolusyon na ito ay maaaring magbigay daan upang ang ant na ito ay magkaroon ng malay at alaala ni Pokel na para muling nabuhay si Pokel sa anyo ng isang Chimera Ant. Pang-lima, ang impluensya ng Royal Guards. Dahil si Neferpitou ay isa sa mga Royal Guards ng Chimera Ant King, ang kanyang Nen at ang kanyang utos ay may malaking impluensya. Maaaring isinasagawa niya ang isang special na ritual o proseso upang tiyakin na ang kakayahan ni Pokel ay magagamit ng gusto ng kanilang lahi. Sa ganitong paraan, ang kabuuan ng pagkatao ni Pokel ay maaaring muling mabuhay sa anyo ng isang makapangyarihang Chimera Ant na may natatanging kakayahan at intelektual na katangian. Pang-anim, ang genetic memory transfer. Ang Chimera Ants ay kilala sa kanilang kakayahang maglipat ng mga alaala at karanasan mula sa kanilang mga ninuno. Posible na ang mga alaala ni Pokel kasama ang kanyang kaalaman at karanasan sa paggamit ng Nen ay naisalin sa susunod na henerasyon ng mga Chimera Ants. Ang prosesong ito ay maaaring magresulta sa isang Chimera Ant na may mga kakayahan at kaalaman na katulad ni Pokel. Maaaring magkaroon ng malay o pagkakakilanlan na parang siya mismo si Pokel. Pang-pito, emosyonal na impluensya. Ang emosyon at alaala ng isang tao ay maaaring mag-iwan ng malalim na bakas sa kanilang Nen. Kung ang kaluluwa ni Pokel ay naging bahagi ng isang bagong Chimera Ant, posibleng magdala ito ng bahagi ng kanyang personalidad, emosyon at alaala. Ang bagong Chimera Ant na ito ay maaaring magkaroon ng kakaibang pagkatao na naimpluwensya ng mga alaala at karanasan ni Pokel na nagbibigay ng isang uri ng resurrection sa kanyang pagkatao. Ang panghuli, ang experimentation ng Chimera Ants. Ang Chimera Ants, lalo na ang Royal Guards, ay kilala sa kanilang kakayahang magsagawa ng mga eksperimento at magmanipula ng Nen. Posible na matapos mapatay si Pokel, ang kanyang katawan ay ginamit sa isang eksperimento upang subukan ang iba't ibang uri ng Nen abilities and integration processes. Sa ganitong paraan, maaaring nagkaroon ng pagkakataon na mabuhay muli si Pokel sa ibang anyo na may kombinasyon ng kanyang orihinal na kakayahan at bagong natutunang kaalaman mula sa Chimera Ants. Ang teorya ng pagkabuhay ni Pokel bilang isang Chimera Ant pagkatapos siyang patayin ni Neferpitou ay batay sa kakaibang biology at Nen abilities ng mga Chimera Ants sa pamamagitan ng kanilang kakayahang mag-absorb ng DNA at Nen, pati na rin ang kanilang kakayahang mag-evolve at mag-integrate ng mga katangian ng kanilang mga biktima. Posible na ang reincarnation o muling pagsilang ni Pokel sa anyo ng isang Chimera Ant. Ang bagong nilalang na ito ay maaaring magkaroon ng bahagi ng kamalayan, alaala at kakayahan ni Pokel na nagbibigay buhay sa kanya sa isang bagong anyo at layunin sa mundo ng Hunter x Hunter. Bukod dito, ang posibilidad ng genetic memory transfer, emosyonal na impluensya at eksperimento ng Chimera Ants ay nagpapalawak pa sa ideya ng muling pagkabuhay ni Pokel na nagbibigay daan sa isang mas malalim at komplikadong pag-unawa sa kanilang mundo at sa kanilang mga kakayahan. Kung nagustuhan mong video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.